Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyong kachismosang Kimpa, wala na nga pong iba si Gandara upang magatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para sa gabing ito, so ang tatalakayin natin pag-uusapan ay ang magiging event ng Kim Pao ngayong July na to. Hoy, grabe nga naman, talagang nakaka-excite guys na muli ay meron pong ganap ang Kim Pao, hindi ba? Nakakamiss yung mga gantong ganap nila. Kaya wag po natin yan palagpasin. Pero bago po ang lahat, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dito sa ating channel, paki-click lang po tayo ng subscribe button at notification bell na nariyan sa baba para mag-updated po kayo at ma-notify tuwing may bago po tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman po kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na natin yan. And unahin muna natin para sa gabing ito ang reaksyon ng ilan tungkol nga po sa mga punin edits na kung saan ay sinasabi na ginagawang pang-inis na lang sa mga fans ng Kim Pao. So, sabi dito, comment po ni JDL147, tama ba ako, JDI? They are totally living in the past. Tama lang. Okay, tama, okay lang yan. Pero wag na talaga isali si Kim. At masakit din kay Jericho na sinasabing BF niya ngayon. Wala kayong respeto sa present BF niya. So, ayun nga. Kung punin edits lang naman ang pag-uusapan, para sa akin kasi walang problema. Wag na natin galawin. Wag na natin puksain. Wag na natin panghimasukan. Wag na tayong magkalat doon. I mean, punin edits. So, patungkol yun sa punin. And hindi yan mawawala bilang sila ay nagmahal sa love team na yon, sila ay naging fan ng love team na yon. Ang akin lang na big no ay kung idadamay pa doon si Kim Chiu. Ayan, no talaga. As in, pati ako ay manggugulo talaga sa kanila pinagkataon. Pero kung happy edits lang, reminiscing the past, ayan, sabi nga dito, nabubuhay sila sa past. Kasi yun na lang meron sila. Kasi wala nang punin ngayon. Kim Pao na po ang meron. So, nabubuhay na lang sila sa nakaraan sa mga memories, ganyan. So, hayaan na natin as long as hindi naman ginagalaw si Kim Chiu. As long as wala namang sinasabing masama kay Kim and syempre kay Paolo Avellino. Pero kung meron, re-respect talaga. So, ayun lang ang ating masasabi patungkol dito. And, yun nga, para naman sa mga punin fans na dinadawit laging gusto pong tirahin si Kim Chiu, mahiya naman po kayo kay Jericho. Kasi, naglantad na yung dalawa eh. 'Di ba? Nabash pa nga na kailan umamin doon sa lamay pa ng lola ni Janine, which is si Miss Nora Honor. So, parang wrong timing daw. Pero wag na natin palakihin yun. Umamin na eh. Umamin na yung dalawa kung talagang kayo ay nagmamahal kay Janine, re-respect nyo yun kahit kayo punin fans eh. Mandun pa rin yung respeto sa kasalukuyan. Happy edits, happy shipping lang. Pero kung ito yung kasalukuyan niya, konting respect, di ba? Ganun lang yun. Kaso ang masama kasi, kayo yung mga toxic na tao lang talaga na nagkalat dito sa mundo. Ewan ko ba, bakit kayo masyadong naghahasik ng lagim? Charot. Sa social media. Wala na ba kayong ibang buhay? Ang lungkot naman ang buhay nyo. Tama nga si Kim, Ngayon ko nare-realize. Ang lungkot naman ang buhay nyo. Wala kayong magawa sa buhay nyo. Ngayon ko nare-realize. Kasi kung masaya yung buhay nila, wala na silang panahon sa gantong bagay, diba? So,
tumigil-tigil na po dahil di nyo rin man kakayanin yung rest back ng fines. Hindi lang matatapos ito. Hindi lang matatapos ang war, anong tawag dito, fan war na yan, na wala namang dapat na pag-awayan dahil nakapag-move on naman na both, diba? Si Jenny nakapag-move on naman na, mid-cherry ko na sa buhay niya. So, ayun guys, para naman sa mga Kim Pao fans, kung punin edits, wag na po natin pakalman. Ganun lang. Kanya-kanyahan na tayo. Let's move on at mag-focus sa ating mga mains dahil ito yung totoo. Kung ano yung totoo, dun tayo mag-focus. And ang totoo po ay Kim Pao. Totoo ang Kim Pao, doon tayo mag-focus. Period. Samantala, ngayon naman, pag-usapan nga natin ang magiging ganap naman ng Kim Pao this July. Mukhang maganda talaga ang pasok po ng July sa atin. Dahil sa July 9, magkakaroon po ng bagong ganap ng Kim Pao. Ayan. Sa July 9 to 2025, 7 p.m. Padalawa na to ng Kim Pao dito. So, balita ko, ano talaga to, kumbaga pangako na kapag nanalo daw itong si Kong Alexander T. Pimentel, kapag birthday niya at nanalo siya, pag nanalo siya tapos birthday niya, iimbitahin niya ang Kim Pao. And ito naman mukhang nanalo siya. Tapos, ito na, magaganap na nga. Ininbita muli ang Kim Pao. So, parang hindi siya yung nakaraan. But, ngayon, this time, ay basta importante, di ba? May ganap po ang Kim Pao. At tumupad naman sa kanya pong pangako. Nakakatuwa naman. Another, na naman po ang ating aabangan. Na-miss ko yung mga gantong event, mga pa-festival, guesting ng Kim Pao. Ay, nako. Sana marami pa. Alam niyo na maganda ang pasok ng July sa atin, ha? Ganda nung balita nung July 1, ngayon. OMG, tapos magkakaroon ng sa Netflix, 'di ba? Sunod-sunod ngayong July. Sobrang nakakataba po ng puso. Good luck, Kim Pao. More blessings to come. And I hope awards naman ng My Love Will Make You Disappear ang aming abangan. Diba? Naka-receive na po ng award ang Lin Lang, ang What's Wrong with Secretary Kim. So, My Love Will Make You Disappear and The Alibay naman ang next target natin. Huy, grabehan nga yun. So, ayan, basta guys sa July 9, 2025, nasa Surigao, ulit po ang Kim Pao, magpapasaya at magpapakilig doon. Antabayanan po natin, suportahan, at sumugod tayo doon. Pakita natin ang ating full support sa dalawa. Hoy. Anyway, sabi naman dito ni Madam D. Rodriguez Gandara, pakiramdam ko meron talagang sumisira at talagang hindi papayag at ayaw na mapunta si Paolo kay Kim. Yung dalawa, yan. Yung dalawang yan sila. Pero mukhang malapit ng sumuko. Merong isang incest. Ano pong incest? Talaga kay Paolo. Gagawin niya ang lahat. Kaya nga mga ex ni Paolo ngayon pinalalabas na dapat si Paolo pinaglaban niya si Kim kung dapat si Paolo ipaglaban niya si Kim kung talagang mahal niya. Meron lang talagang hadlang. Nililigaw niya tayong mga Kim Pao. Ang dami ng inilalas na kung sino-sino. May kung sino-sino daw na yung mga inilabas. Mayroong Kim D, pati itong si Jane De Leon. Ngayon naman, biglang lumalabas si Jody P. At itong huli, yung hindi ko siya kilala. Unang ginamit na incest kay Paolo. Yung ex ni Kim na dalawang bugoy. Tapos yung stalker sunod, yung binangga si Kim, itong taong ito, Gandara. Kaya niyang bumayad pati sa mga bashers na bayaran. Si Paolo din ang hindi niya papayagan na mapunta kay Kim. Gagawin niya ang lahat. Incest nga, kailangan
ba nating mag-novena? Sabi nga ni Kim, siguro. Si Kim, nagno-novena siya. Paulo, ipaglaban mo si Kim. Huwag mong hayaang ipatalo si Kim, di ba? Sabi mo nga, isusugal mo si Kim. Eto na yon. O ayan, Paulo, kung mayroon tamang panahon, eto na daw yon. Sumugol ka kay Kim Chiu. Pagsigawan mo na daw kasi meron daw talagang hindi titigil hanggat hindi na magsasucess sa paghiwalayin ang Kim Pao. Sorry na lang sila. Hindi na, kaya nilang diktahan si Kim and Paulo. Lalo na si Paolo Avellino. Madidiktahan ba nila yon? Ano siya? Utak ni Paulo? O nanay ni Paulo? Lakas naman niyan. Pero sino kaya yung tinutukoy niyo na yan, Madam Day Rodriguez? Grabe yung chika yan, Madam, ha? Anyway, kayo guys, may napapansin pa kayo? Pa-comment lang dyan sa baba. Nagadito lang muna aking update. Thank you so much po sa pakikinig. Kita-kits sa susunod kong chika. Maraming salamat.